Paano gawin ang chords D sa gitara na hindi ka nahihirapan? This is for beginners. Kung gusto mong malaman paano, tapusin mo yung video na to hanggang sa huli. Kigabi Official! Kigabi Official! Ang video tutorial natin ngayon is about chords D sa gitara. Paano gawin yun na hindi ka nahihirapan? Tinuro ko na sa last video na ang gitara ay mayroong tinatawag na fret. Yung mga nakakahon, fret yan. Nag-start yung counting sa fret dito. Fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, pa dyan. Meron tayong 6 strings, di ba? Nag-start yung counting natin sa string sa pababa. String 1, string 2, string 3, string 4, string 5, string 6. Ang string 1 ay ang pangalan niyan is E chords. Ang string 2, ang pangalan is B chords. String 3, ang pangalan niyan is G chords. String 4, ang pangalan is D chords. String 5, ang pangalan is A chords. String 6, ang pangalan is E chords, same siya sa string 1. So para mabuo na natin yung chords D sa gitara, ang unang string na ipitin natin ay ang string number 3 doon sa fret number 2. Dito sa fret number 2. Gamit ito yung gamitin natin. Bakit ko ina-advise na gamitin natin to? Para hindi ka mahirapan. Kaya ikaw, beginners ka, nahihirapan ka ngayon kahit may sariling guitar ka, kahit may sariling manual ka, kahit nanonood ka sa YouTube. Kasi nga, walang nagturo sa kanila na musician guru kung ano yung tamang positioning ng mga fingers. Meron itong mga respective positioning sa string para hindi ka mahirapan. Kaya sa string D, unang finger na gagamitin natin is ito. Doon tayo sa fret number 2, string number 3. So, ganito. O, yan. Okay? So, meron na tayong isang string na naipit. Pangalawang string na ipitin natin ay string number 2 doon sa fret number 3. Dito. Gamit naman ito. Yan. So, dalawa na. Ang last string na ipitin natin ay ang string number 1 dun sa fret number 2. Anin lang. Ito guys, tip to sa inyo. Pag chords D guys, dito ka mag-start, mag-strum sa string number 4. Kasi ito yung bass niya, ito eh. Wala tong ipit ha. Yun talaga yung standard niya guys. Yan na, meron na tayong chords D. Tingnan mo yung hugis ng kamay ko, di ba? Halatang hindi ako hirap. Halatang easy. Kasi may tamang positioning yung fingers ko sa mga string. Pag baguhan ka, nahihirapan ka sa mga chords kasi nga, walang tamang positioning kasi wala din nagturo. So, pwede ka rin mag-experiment. Ganoon ka. Yan. Pababa lahat ng strum mo. Mataas, baba. Puro D lang. Madali lang. Madali lang kasi merong nagtuturo ng maayos. Sana may natutunan ka sa video na to at kung meron, pag-subscribe sa YouTube channel ko. Please like, comment above, and see you on my next video tutorial.